Okay, hello, good day sa'yo Virgo and Crosswatcher. Hello po sa inyong lahat. Virgo, magki-cleanse muna tayo 'no, parang ang reading na ito is para sa iyong love life 'no, titignan natin 'yan. So, ilayo niyo po ang inyong mga headset baka, medyo maingay po ito 'no, okay. Ayan, so hello Virgo, handa na para sa isang detailed analysis ng iyong isip or ng iyong love life 'no, titignan natin 'yan. So, gagamit tayo ng ano, three mind spread 'no, para makita ang loob at labas ng data ng iyong partner o ng iyong potential partner. Ito yung magbibigay sa'yo ng katotohanan at clarity na kailangan mong bago ka mag-invest sa iyong oras at energy sa iyong persons, 'no. So, titignan natin ang conscious mind, ang surface na data yun 'no, at ang sa kanyang subconscious mind at yung intuitive gut feeling. Ito yung instinct niya tungkol sa long-term fit ninyong dalawa 'no, ayan. Okay, para po ito kay Virgo Spirit Guide, para po ito. Star, Four of Pentacles, the Queen of Wands, yan. So, kukuha rin tayo ng guidance nak 'no. At ng Love Oracle message. Tayo ng message para kay Virgo. Ayan. Yan, titignan natin yan. Para po kay Virgo. The effort daw, Virgo. Para po. Kunin na nating ship, no? Pa tayo ng dalawa. Wow, meron kang love, Virgo. So, nakaharap po sa akin ang baraha, no? Ayan. Oceans. Mamaya babasahin po natin yan. Maaring tugma din yan sa mga taro na ibibigay sa'yo, no? Oh, Virgo, so ito yung three mind spread na gagamitin natin. Meron kang unconscious mind, yung isip na sinasabi natin, no? Ito yung the star in reverse, Four of Pentacles, and then the Queen of Wands in reverse. So, ang isip nila actually, ang panlabas na pagtingin nila sa'yo, no? Ito yung star in reverse. Parang may puno ng pagdududa at kawalan ng pag-asa actually. No, sa single, yung mga prospect na persons ninyo, iniisip niya na this is too good to be true daw, no? But but I doubt it will last. Parang gano'n ang ibig nilang sabihin sa Parang
this is too good to be true, but I doubt it was last, na yan ang iniisip niya. Parang nakikita kanya na may potensyal pero hindi siya naniniwala na magtatagal o magiging real. May kawalan ng faith sa outcome mo, 'no? Sa mga may relasyon naman, parang iniisip niya na nawawalan ka ng spark sa direksyon ng relasyon daw. At ang nakikita niya yung parang ang kulang sa relasyon, ang pagkawala ng magic, parang maraming pessimism, surface level kayong dalawa, 'no? So, andito yung sa subconscious mind naman, 'pag ang ibig sabihin nito is Four of Pentacles. Ito yung lihim nila actually, ang lihim nila, ang takot na mawalan ng security at control na paniniwalaan niya. So, sa mga single, lihim na paniniwala niya yung parang sinasabi niya na, "I need to hold back my money and emotions." Parang ganyan ang nasa loob, nasa isip niya, 'no? Parang naniniwala siyang kailangan niyang maging self-protective. Parang nag-aalangan siya na mag-invest ng lubusan sa'yo dahil sa takot niya na baka maubos o mawala ang security niya. Ayan yung pera, oras at damdamin niya, 'no? Sa mga may relasyon naman, Virgo, lihim na paniniwala niya yung parang, sabihin natin is, "I'm holding on too tight to the old ways." Ayan ang paniniwala niya. Kumbaga naniniwala siyang kailangan, parang kailangan mong i-control ang relasyon, 'no? At hindi niya kayang mai-release ang control, ang fixation at security sa routine ng naghihirap na growth sa inyong dalawa. So, parang andiya-diyan yung contentment ninyong dalawa sa mga nasa relasyon, andiya-diyan yung contentment ninyo kaya lang parang sinasasakal ako, parang gano'n na sinasabi ng persons mo, 'no? And then, kung makikita mo rin dito, andito yung sabihin natin, ang gut feeling or kutob, ang kanyang intuitive, 'no? Ito yung Queen of Wands na. So, ang instinct nila yung parang ang instinctual response niya yung kawalan ng drive at passions dito. So, sa mga single, parang there's no fire sa excitement. Parang ang nararamdaman niya, 'no? Ang unang feeling niya sa'yo ay kulang ka sa passion, confidence o drive, 'no? So, maaring hindi niya nararamdaman ng spark at mukhang parang nagtutulak sa kanya yung kumilos. Parang gusto mo yata na palagi siya ang kikilos, parang gano'n, 'no? O nakikita niyang hindi ka fully na confident sa sarili mo. Sa mga may relasyon o partner, kutob niya parang wala ng energy at inspirations, ang gut feeling niya parang nagsasabing nawawala ng creative energy ninyo sa relasyon. Kumbaga ito rin yung pakiramdam niya na parang sabihin natin na nawawala ang creative energy mo, pakiramdam niya na wala ng excitement, medyo boring, medyo masyadong domestic at ang dynamic ninyong dalawa rito, 'no? So, kung makikita mo dito, ang gabay at lunas, ang iyong mga gabay dito yung nagbibigay ng perfect na solusyon actually sa kanilang pessimism at insecurity, 'no? So, ang romance angel nagbibigay dito na ikaw gumawa ka na rin ng effort kung ganyan ang nasa isip niya. Ito yung luna sa star reverse din dito na nakikita natin, 'no? Ito yung pagdududa, 'no? Ang star reverse, ito yung ay kumbaga ito yung malulunasan ng aktuwal na effort, 'no? Kumbaga hindi sapat ang wishing lang, kailangan mong gawin ang hakbang para patunayan na worth na maging optimistic ang sitwasyon ninyo or ipakita mo na committed ka sa growth, 'no? Kailangan mo ring kumilos, ayan ang sabi dito, 'no? And then andito ang Mystic Red Rose Oracle na nakikita natin is meron kang ship and love, 'no? Ito yung pagsasama, parang ship and love and ship ay yung sumasagisag ito sa movement at voyage. Parang ito yung you're taking the risk, 'no? Or sabihin din natin na ready ka, 'no? Kumbaga ito rin yung sinasabi nating na paglalakbay ninyo. Dahil ang Four of Pentacles mo rito 'no, ito ang Four of Pentacles, ito yung tungkol sa holding back sa stagnations ninyo. Kumbaga ang ship na sinasabi din dito is yung parang kailangan ninyong mag-move or physical man or emotional, 'no, para makita ang love. Kumbaga walang love na lalago, na naka-steady lang kayo, na nandiya-diyan lang kayo, na ayaw niyong mag-escapade, ayaw niyong kumilos, ayaw niyong
Parang sumama kayo diyan, yung parang ganyan lang contentment, parang kulang pa, kailangan niyong i-upgrade ang inyong relationship. Kailangan niyong mag-movement, you need to move sa movement na para lalago ang inyong relationship, 'no? Kung makikita mo rin dito sa paglalakbay ninyo diyan sa ship, diyan niyo pa rin siguro mare-realize ang love na 'to. Diyan niyo daw makikita, 'no? Diyan niyo raw makikita ang pagmamahalan ninyo, 'no? At always remember na walang love na lalago sa stuck na sitwasyon ng Four of Pentacles, 'no? So, kung makikita mo Virgo, ah, ito pa rin ang isang energy na binigay sa'yo, contemplate yan, meditate with the image, ah, at ang sabi rito 'no, emotions are natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your visions. So, in order to see things clearly, you must let go. So, some of the resentment. Ayan, i-let go nyo siguro itong ano, pagiging stuck, andiyan lang kayo, stagnant, no? Na walang growth, no? Yan yung, so kailangan nyo daw maglakbay, mag-voyage dance, no? Kumbaga physical man or emotion, no? But what is important daw na pangunahing pagtuunan nyo ng pansin or focus ay ang inyong emotions, no? Yan. So, kailangan mo ring kumilos dahil ganyan niya yung iniisip ng persons mo, no? So, nakikita natin ang problema yung umiikot sa insecurity, no? Or insecurity ng partner mo at ang kanilang kawalan ng faith, no? At yung kawalan ng spark, no? Because ito nga mayroon kang Queen of Wands. So, kung makikita mo, ang iyong mission, Virgo, dito, yung basagin ang stagnations, no? Mag-make the effort ka. Ah, magbigay ka rin ng movement, shift, o inject mo ang passions para malunasan mo ang Queen of Wands in reverse. No, so, hindi nila makikita actually ang magic ng star mo, no? Kapag hangga't hindi sila umaalis sa comfort zone mo na, no? So, gusto mo ba na, kumbaga, yung ganyan lang kayo, walang development, walang plano, no? Ayaw natin yan, di ba? So, kaya binigyan ka ng guidance na ganyan, no? Ibig sabihin, you need also na to make an action dyan, no? So, titingnan pa natin. Tingnan nga natin kung sinong involved na tao. If you, kung sa mga single, titingnan natin kung sino ang maaring prospect mo sa sitwasyon na ito, no? Sino, o sabihin natin, sinong involved na tao dito. Ang persons na yan is kagagaling, kumbaga, mahirap siya talagang pagbaguhin. Parang may malakas na malaking igong tao din yan, no? Some of you naman is maybe may nagkabalikan, no, na ganyan ang problema. So, at least matutugunan nyo na. Pag, oo nga, nagkabalikan kayo, mga ex ninyo. Some of you may nagkabalikan na parang kontento na ganyan bumalik. Pero hindi mo nakikita yung pagbabago. No? Hindi mo nakikita yung shift sa kanila. So, kailangan nyo daw make an actions at magplano, no? Ang tao ding yan is nakikita natin na talagang parang sabihin natin is medyo may pride nga, parang pasan niya ang buong daigdig din kung bakit ganyan siya, bakit ganyan siya mag-isip sa'yo. So, ang taong yan makikita mo is maraming maraming parang binubuhat niya ang lahat ng responsibility sa kanyang past din, sa pamilya niya, o maybe siya yung feeling din niya na buhat niya ang ano, pasan niya ang buong daigdig, 'no, sa mga may relasyon, 'no? So, kung makikita mo rito, titingnan natin ang mga sign na nakikita natin is to those who's dealing with natin sa air sign at fire sign. Walang air sign. But we have some fire sign. And nakikita natin Pisces, Cancer, Scorpio also. Fire sign na Aries, Leo, Sagittarius, no? Pa po.
O Pisces, Cancer, Scorpio, ayan, ganyan siya mag-isip sa inyo, no? Ito yung nasa mind niya. So, pero bakit? Kasi nga sa may pinagdaanan din siya, tsaka medyo malakas din ang kanyang ano, malakas din ang sabihin natin, medyo ito rin yung tao na nakita natin na ano no, na parang someone from your past talaga. O natin kampante kasi nga medyo medyo sanay na kayo sa isa't isa rin. Baka maaring ito yung isang childhood sweetheart nyo rin siya, no? O siya yung prospect mo rin o sabihin natin nakarelasyon. No? Sila yung ganitong tao. Kung malalaman mo rin kung bakit ganyan sila mag-isip sa'yo, no? Kasi nga yung mga pinagdaanan nila medyo may ego, hindi nga also na ex ninyo siya, some of you, no, na ex niyo din. At ang taon din yan is maraming pinagdadaanan. Kumbaga pasan niya ang buong mundo. Parang tingin niya siya lang kumikilos sa mga may relation. Parang tingin niya siya lang ang gumagawa, kumikilos para umunlad ang relation. No? So, titignan naman natin kapag naging successful actually ang ano, no? Ang pag-move ninyo dito sa ship, no? Kapag nag-make an effort ka, titignan natin ang resulta rin. Na pag lumabas na itong outcome natin na love, na target na outcome natin para sa Nobyembre, no? So, titignan natin pag kayo nag-combine na, pag naging maayos ang lahat, ano ang dynamic ng inyong relationship, Virgo. Tahan mo na meron kang sign na marireceive, no, Virgo? At mag-watch out ka dyan sa sign dahil magiging, kumbaga, it will leads daw sa true love, no? And hindi lang yan na at may enlightenment pa. Magkakaroon kayo ng kaliwanagan at maliliwanagan siya actually, no? Uh, sa enlightenment na yan, wala nang makakapaghiwalay sa inyo. There's no separations. Wala nang makakapag-break ng inyong kapag siyang nakatuluyan mo, itong mga taong ito na sinabi ko, once na siya yung nakatuluyan mo at binago mo yung pag-isip niya, nag-effort ka at dito shinip mo, at least nag-move on kayong dalawa, no? Nag-receive kayo tinanggal nyo ang Four of Pentacles sa inyo, na mas lalo yung pinag-igihan ang inyong open kayong tumanggap ng suggestion sa isa't isa, napakalaki ng reward ninyong dalawa sa inyong andyan yung enlightenment, no, na walang makakapag-break kasi nagkakaintindihan na kayong no? Pag naging successful ang goal natin na natanggal ang Four of Pentacles. Actually, Four of Pentacles lang naman ang problema, no? Yan. Every moment daw ninyong dalawa. Wow naman, sweet naman. Lagi kayong nag, andyan dyan yung pagiging sweetness nag-grow, no? Think of a special moment. Also, mag-isip din kayo, syempre, kailangan nyo rin magbalik tanaw din sa mga, kasi some of you, mga childhood sweetheart yun na to eh. Kaya kampanting. So, some of you din, childhood sweetheart nyo, kumbaga, andito yung mga, parang magbabalik tanaw kayong dalawa, no? Parang dyan kayo makakakuha daw ng weapon ninyo para maging maayos ang inyong, no? Parang sinasuggest din na mag-isip kayo since na yung iba naman is matagal na nagsasama, dadagdagan nyo lang ng dadagdagan mo lang ng spice ang yung relation, no? Pag some of you maaring isa ring paraan na para maging maayos ang inyong pagmamahalan is magbalik tanaw sa inyong nakaraan din, no? Yung kung kailan kayo na very very masaya, no? Makakatulong daw yan, right? Parang at least magaganda ang ano ninyo, kailangan din ng mga espasyo sa bawat isa, ayaw naman natin na masasakal. So, put a little bit boundaries. Kailangan i-balance po, no? Ayan. So, sana nagustuhan mong ating reading ngayon, Virgo, at
Pahingi naman po ng like and subscribe dyan at marami pong salamat sa mga nanood Virgo ng ating mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa Happy Angel Reading. Marami pong salamat sa like, share, and comments at pag-hype ninyo sa cellphone. No? Ayan, thank you so much and God bless you Virgo. Ayan. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't